Good morning everyone. Today is Tuesday, a second day na ng ating full-time working mom evening shift edition. Tinatry ko i-share yung everyday routine ko bilang isang ina at nagwo-work 5 days a week. This week, evening shift yung schedule ko, which will start from 2:45 ng hapon until 11:40 ng gabi. Actually, marunong na ito magbihis si Brian, kaso tinutulungan ko lang kasi ayaw kong malate kami. 8:40 everyday ang klase ni Brian, kaya after niyang mag-ayos, pinapababa ko na siya para ako naman ang mag-prepare. Prinansya ko lang saglit ang damit ng asawa ko kasi today pupunta siya sa office. Actually, yung asawa ko work from home, pero may time na kailangan siya sa office. Hindi ko na kailangan mag-prepare ng baon ni Brian kasi today mag-sponsor yung school nila. Nag-start na ako maglikpit-likpit while waiting for my coffee. Pag evening shift ako, hindi talaga everyday na ako ang naghahatid kay Brian sa school. Pag nakikita ng asawa ko, na pagod ako, hinahayaan niya ako matulog. Pero as much as possible, kahit pagod ako, gusto kong akong naghahatid sa kanya sa school. Kasi minsan pag umaalis na siya, tulog pa ako. At pag bumabalik naman ako dito from work, tulog na siya. So hindi kami masyadong nakakabanding, nakakamiss din. Kaya ba bata ni? Yes, an. Yes, an. Baby out. Yeah. Baby out. Ryan. Go in. Nasa 15 minutes pala yung biyahe from our house papunta sa school ni Brian. Kaya after ko siyang hinatid, bumalik agad ako sa bahay. Gusto ko sanang matulog ulit pero hindi ako dinatnan ng antok kaya naglinis na lang ako ng bahay. Tinatry ko talagang schedule yung mga gawaing bahay. Kaso nga lang, pag shifting schedule ka, yung body clock mo nag-iiba din. Kaya tinatry ko na lang gawin kung anong kaya ko within that day. Tigil ko muna ang paglilinis kasi nagutom ako. May nakita akong kamatis at talong sa ref kaya nagboil ako ng egg at prinito ko yung talong. It's already 10:30 ng umaga kaya nag-brunch na lang ako. At of course, after kumain, balik linis ulit. At this point, nakaramdam na ako ng antok, kaya matutulog muna ako. Sinat ko yung alarm ko ng 1:30. It is now 1:30 ng hapon, kaya nag-prepare na ako for work. Naghilamos lang ako today kasi naligo na ako kagabi after work.
Nasa 5 to 7 minutes lang pala yung biyahe from our house papunta sa work ko pag doon ako sa highway dumadaan. Pero today, dito ko pinili sa built-up areas dumaan kasi nga gusto ko yung relaxing at ang ganda ng tanawin. Dito naman, mga 10 to 12 minutes. Alam nyo ba, 10 years na ako dito sa Netherlands pero last year ko palang nakuha yung driver's license ko. Before kasi, 5 years ako nagtatrabaho sa Amsterdam. Hindi ko nakita yung need na magka-car. Mas cheaper siya if I use public transport. Kaya natagalan ang pag-aaral ko ng driving. So, nung time na kinailangan ko na talaga mag-aral kasi nagreklamo na yung asawa ko na para na daw siyang taxi driver. So, ayun, nag-aral ako at 2 years naman din ang inabot. Grabe yung stress na inabot ko para makakuha ng driver's license. 3 times akong bumagsak sa theory exam. Dutch language yung tinake ko. Umiyak na talaga ako. So, nag-decide ako na mag-take ng exam one last time pero this time English na. Ayun, pumasa. Super saya ko talaga pero ang hindi ko alam, sunod na kalbaryo ko ay ang practical exam. 4 na beses din akong bumagsak pero this time hindi ko talaga tinigilan. Kaya sa ika-5 beses, pumasa na naman na ako sa awa ng Diyos. Napagod na siguro sila sa akin. Kaya nung nakuha ko na yung driver's license ko, sabi ko sa sarili ko, di bali na yung pagod, gastos at stress. Kasi itong card na to, lifetime ko na tong magagamit. Dito pala ako nagtatrabaho sa isang medical device manufacturing company. Magpa 5 years na din ako dito at ang daming Pilipino dito kaya mas masaya ang trabaho ko dito compare sa last job ko. So time check, it is now 12:15 ng gabi. So it's time to go home. I hope you enjoyed this mini vlog today and I'll see you tomorrow. Bye!